pagdating talaga sa lutong isda ay talagang dun ako na-challenge dahil yung mga anak ko ay hindi talaga sila mahilig sa isda. Ang gusto nila, baboy, gulay, yun lang talaga ang gusto nila. Pero kapag nilulutuan ko sila ng kakaibang luto sa isda, ay talaga namang ginaganahan silang kumain. Kaya naman ay share ko sa inyo ang paborito nilang luto ko sa isda. So ito nga ay pumunta nga ako sa supermarket at bumili ako ng pang fish fillet. Alam ko na hindi talaga ito gaanong napapansin itong fish fillet na ito na nabibili sa supermarket. Karamihan sa tayong mga nanay talaga nagpupukus tayo sa palengke. Hindi natin namamalayan na may mas mura pa palang isda sa supermarket. At pag uwi ko nga sa bahay ay agad ko nga itong ibinabad na nga sa tubig para maya-maya lang ay pwede ko nang luto. At nung natunaw na nga at na-defrost na nga ang yelo ay niluto ko na siya. Ang ginawa ko ay in-slice ko po. Napakadali lang talaga nito, hindi pa malasa. At dito nga ay naglagay na ako ng mga pangpalasa para dito sa ating lulutuin ngayon. Naglagay ako ng crispy fry, kalahati lang. And then naglagay din po ako ng 2 kutsarang all-purpose flour and then paminta. Huwag niyong kakalimutan ng paminta kasi pampatanggal po yan ng lansa. At naglagay ako dito ng 2 itlog. Pagkatapos ay hinalo-halo ko na siya. Once na okay na at nahalo na natin ng mabuti ay set aside po muna natin ito. At dito sa malinis na plato ay ilagay din po natin ang ating breadcrumb. So kapag wala kayong breadcrumb, lalo nang nasa probinsya kayo, mahirap bumili ng breadcrumb doon, magdurog kayo ng Skyflex, pwede po yun. So yan, nailagay na natin ang ating breadcrumb ngayon na nagpainit na tayo ng ating kawali at maglagay na din po tayo ng mantika. At kapag mainit na rin ang ating mantika, ay ilagay na nga po ang ating isda. Talaga namang napakasarap nito. At dito nga ay lutuin lang po natin ito hanggang sa maging golden brown na siya. Sa pagluto nga po natin ito ay kailangan dahan-dahan lang pong ating apoy dito dahil madali pong masunog ang breadcrumb. Kaya iwasan po nating palakasin ang ating. At dahil napakabilis lang ang pagluto natin ito, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magluto ng ating sauce para dito. At may natira nga akong crispy fry, yun ang nilagay ko. And then naglagay din po ako ng 1 kutsarang all-purpose flour. At naglagay din po ako ng konting paminta. Hayaan lang po natin itong kumulo at lumapot. Kapag malapot na, pwede na po nating patayin ang ating apoy dahil luto na po ito. Kapag maluto na, palamigin lang po natin at iserve na nga po natin ito. Yan, kain na. At dito nga ay 2 lang nga kami ng aking anak. Kami lang ang kakain nito. Dahil ang kuya niya ay mamaya pa ang ulam ko na magugustuhan niya ang ulam na niluto ko. Bawat araw, espesyal talaga ang niluluto ko sa kanila dahil doon na lang talaga ako magaling sa pag-aasikaso ko sa mga anak ko. Doon na lang ako bumabawi sa pagkain. Gusto ko kahit na mura ay pinapasarap ko. At dito nga ay sarap na sarap talaga itong kasama. Mas masarap din po ang sausawan nito. I-try nyo din po ang may mayonnaise and then may ketchup. Yun din po, the best talaga yung combination ng lasa itong ating fish fillet. At masasabi ko na the best ito. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, kung mayroon kayong mabibili ng ganitong isda ay gawin nyo ng fish fillet. At napakasarap. Bilang nanay, gusto ko araw-araw espesyal ang ulam ng mga anak ko. Yan lang. Thank you for watching.